Ang misyon ni Jesus ay magpagaling at bigyan tayo ng bagong buhay at ganap na nagmumula sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita, maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao. Kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro," sabi nila. Ngunit nang narinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang." At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang." Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit, pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata, at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kum," na ang ibig sabihin, "Ineng, bumangon ka." Noon di bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos iniutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay life-giving. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak
kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon ay nasa 13 linggo tayo sa karaniwang panahon. Dinadala tayo ng linggong ito, ng araw na ito, sa kung ano ang layunin, ano ang nais ng Diyos para sa atin. Ano ang nais ni Jesus para sa atin. At ang nais niya, ang nais ng Diyos para sa ating lahat, ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. And that is only possible kapag tayo ay nakaramdam, nakatamasa, nakatanggap ng life-giving love of Jesus. Life-giving love of Jesus. Yun yung kinakailangan natin sa buhay. Dito sa ating gospel, narinig natin ang dalawang kwento ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus. Isang pagpapagaling actually, at isang pagbuhay sa patay. Itong 12 taon ng dinudugo na babae, hopeless case na. Naubos na yung kayamanan niya sa pagpapagamot sa iba't ibang mga doktor. Pero hindi nagamot yung kanyang bleeding for 12 years. Imagine that. Pero dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus, by just touching the cloth of Jesus, nagkaroon ng kagalingan right there and then. When she touched the cloak of Jesus, gumaling siya by faith. Pangalawa, yung kwento ng anak ni Jairo, 12 years old, namatay. Papunta pa lang si Jesus sa bahay ni Jairo, namatay na yung bata. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi, natutulog lang siya. Pinagtawanan pa nga siya eh. Pero makita natin yung kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus. It is the love of Jesus that brought back the life of the daughter of Jairus. Nang sabihin niya, Talita kum, ineng bumangon ka. Isang pagpapagaling, isang pagbuhay sa patay. 12 years old na dinudugo and 12 years old na babae. What is that 12? It's universality. It's for all. Na ang gusto ni Jesus, ang gusto ng Diyos para sa atin, gumaling tayo. Gumaling tayo sa ating mga suffering. Yung maugat natin, yung kagalingan na nanggagaling sa Diyos. At dalhin tayo sa bagong buhay. New life. Paano ito mangyayari? Sa dalawang bagay. It is through love and forgiveness. Kapag tayo nagmahal at nagpatawad, we also give life, we also heal and mend the brokenness of people. Kaya nga mga kapatid, this is the ministry of Jesus, to heal and to give life. Kaya nga tayo rin bilang mga Kristiyano, we need to be like Jesus. We are called to live like Jesus. At ano ba yung buhay ni Jesus? His life is a life of healing. And His life is a life giving. Yung relasyon ni Jesus sa mga tao, nagbibigay buhay. Kaya magandang tingnan ho natin yung ating mga sarili as Christians, as Catholics. Do we also give life? Life-giving ba
yung relationships natin o hindi. Baka tayo pa yung umaagaw ng buhay. Tinatanggalan natin ng buhay ang iba. Baka hindi tayo nagpapatawad. Sa halip na magpagaling, tayo pa ang nakasusugat. Mga kapatid, balikan natin yung ating identity as Christians, as Catholics. That our life as Christians should be a life of healing by means of forgiveness and life-giving by means of loving everyone all the time. Mga kapatid, ito po yung ating hilingin sa Diyos sa araw na ito. Na magkaroon tayo ng lakas, ng biyaya upang tayo maging tagapagtaguyod ng kagalingan at pagbibigay ng buhay sa ating kapwa, sa ating mga relasyon, mga ugnayan sa loob at labas ng ating pamilya. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng iyong mga biyaya upang kami maging daluyan ng kagalingan at bagong buhay sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.